Muli po, magandang araw mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Nasa ikasyam na po tayong topic sa quarter na ito. May pamagat pong kasalanan, ang ebanghelyo at ang kautusan. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon po, makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay muling nagpupuri sa inyong pangalan. Nais po naming imbitahang muli ang inyong pakikisama sa amin pong gagawaing recording na ito upang kami po ay patuloy na magkaroon ng kaalaman sa inyong pong banal na salita. Tulungan din po ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nagsusubscribe, nagpa-follow po ng programang ito. Inyo rin po na silang tulungan na mas lalo po naming maunawaan ang inyong nais iparating sa amin sa pamamagitan po ng aming mga lesson quarter. Pagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang, Panginoon, at ang guidance po ng Holy Spirit ay patuloy po naming makasama sa pangalan po ni Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa mga awit 119-93. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako sapagkat aking hinahanap ang mga tuntunin mo. Kung meron man tayong pinakamalaking suliranin tungkol sa relasyon sa Diyos, ayun ay dahilan sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. At hindi lang pinahihiwalay tayo sa Diyos, ito ay sumusugat, nakakasakit sa ating kapwa. Marahil masasabi natin na ito ay sadyang likas na sa sanlibutan ito, sapagkat likas ng tao ang magkasala. Subalit kung ito ay binibigyan natin ng ganitong katwiran, lalo naman tayong pinahihina at napapalayo sa Diyos. Ngayon, pag-aaralan natin bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan. Bakit natin ito kailangan at may kinalaman ba ito sa ating kaligtasan? Ang ebanghelyo ba at ang kautusan ay magkasamang gumagawa o ito ay laban sa isa't isa? Tingnan natin kung paano ang kautusan ay nagbibigay liwanag sa ating kalagayan at pangangailangan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Narito po ang mga katanungan na ating pong tatalakayin sa araw na ito. Number 1, ano ang dahilan ng pagkakasala at pagkapahamak ni Samson? Number 2, ano nga ba talaga ang kasalanan? Number 3, ano ang papel na ginagampanan ng kautusan sa buhay natin? Number 4, ano ang relasyon ng kautusan sa ebanghelyo? At number 5, sino-sino naman ang sinasabing hindi maliligtas? Balikan po natin ang question number 1. Ano ang dahilan ng pagkakasala at pagkapahamak ni Samson? Alright, ating pong pag-aaralan, ano nga ba ang naging dahilan ng mga pagkakasala at naging tuluyang pagkapahamak ni Samson? Kung ating pong babasahin sa aklat ng mga hukom mula sa kapitulo 14 at ganun din sa kapitulo 16, makikita po natin yung kahinaan ni Samson. Siya ay mahina, datapwat malakas ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili. Napakalaki ng kanyang tiwala sa sarili. Subalit ang hindi niya alam, siya ay mahina. Ang malimit po, ganito ang nagiging dahilan bakit tayo nagkakasala, bakit tayo nagkakagawa ng mga pagkakamali, sapagkat tayo ay nagtitiwala sa ating sarili. Sa halip na tayo ay kumonsulta sa Diyos, humiling ng kanyang gabay, ng kanyang pamatnubay, tayo'y magpakumbaba at manalangin na humingi tayo ng lakas upang malabanan ang mga tukso, tayo ay nagtitiwala sa ating sarili. Iniisip natin, kaya ko ito. Mayroon akong mga naaalaalang mga karanasan, kwento ng ganyan ng kapatid, na sabi niya, sinusubukan daw niyang lumapit doon sa tukso at sabi niya, hindi na siya natutukso. Kaya siya ay tiwalang-tiwala na sa kanyang sarili. Subalit pinagsabihan ko siya, nasabi ko, ingatan mo yan sapagkat napakamapanganib ng iyong ginagawa. Subalit patuloy niyang ginagawa ito hanggang nabalitaan ko na bagsak na siya sa pagkakasala, na napakalaking pagkakasala at tuluyan ng iniwan ang iglesia sapagkat siya ay
marahil ay napapahiya na sa kanyang sarili at hindi lang yon kundi siya ay nahawakan na ng kasalanan na anupat hindi na siya makahango. Ganoon ang pangyayari kay Samson. Siya ay pinapayuhan ng kanyang ama, datapwat pinahahalagahan niya yung kanyang damdamin, yung kanyang mga pagnanais. Ang sabi niya, yun ay nakakalugod sa aking mga mata, kaya dalhin mo ako ron at gusto ko ang babaeng yon ang aking mapangasawa. At alam po natin ang kwento na kung papaanong siya ay dinala sa kapahamakan ng babaeng ito na kanyang sininda. At hindi lang minsan, 2 beses na nangyari sa kanya. Ito po ay nagpapakita lang na ang kasalanan ay tunay na nasa atin. Ang kahinaan, tunay na nasa atin. At ang kontrobersy o ang malaking tunggalian ay tunay na nariyan at nasa bawat puso at isipan ng bawat mananampalataya. Gaano ka man kalapit sa Diyos, sa iyong palagay, ang controversy o ang malaking tunggalian ay nariyan. Kaya't walang panahon na iisipin mong ikaw ay matibay, ikaw ay matatag, at kailanman hindi ka matutukso. Ang napakahalaga, maniwala ka na ikaw ay nangangailangan ng tulong sapagkat napakaliwanag ng sinasabi ng Panginoon, kung wala ko, wala kayong magagawang anuman. So, uulitin ko po ang dahilan. Nariyan sa kanya ang kahinaan, datapwat hindi niya kinikilala. Nagtitiwala pa rin sa kanyang sarili at dahilan dito, nahulog siya sa malaking pagkakamali na naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Okay po, ngayon naman po sa ating pangalawang tanong. Ano nga ba talaga ang kasalanan? Ayan. Kapag pinag-usapan natin ang kasalanan, malimit ang ating pagkaunawa ng kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang kasalanan po ay napakalawak. Mayroong tinatawag na wickedness, mayroong iniquity, mayroong transgression, mayroong wickedness. Ano po? At kapag ating pong tiningnan sa mga aklat ng binanggit sa ating lesson sa Mateo 6:2, sa Mateo 5:28, 29, tapos 7:1 at 2, sa Kapitulo 5, talatang 44, at sa 5, talatang 22, makikita natin na ang kasalanan ay hindi lang ang paglabag, kundi yung nag-iisip ka na ikaw ay nakatayo ng matatag, nagpapakita na ikaw ay may kahinaan. Yung ikaw ay nagiging mapanghusga sa iyong kapwa, ito rin po ay malaking kasalanan. Yung makaisip ka lang ng masama, ikaw ay nagkasala na. Ang sabi ng Panginoon, nabasa ika ninyo, na inyong narinig na sinasabi, huwag kang papatay. Datapot ang wika ng Panginoon, magalit ka lang, ikay nagkasala na. Narinig ika ninyo na huwag kayong mangangalunya. Datapot sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa babae na may masamang pagnanasa, ikaw ay nagkasala na. So yung pong kasalanan ay hindi lang yung ating nagagawa, kung hindi yung nagiging dahilan na nagagawa natin yung ating nagagawa. Ano po? Ibig sabihin, yung ating buong pagkatao ay tinatawag na fallen. Ang ating tendency ay naandoon sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang ating tendency hindi sa paggawa ng matuwid, kung hindi sa paggawa ng may kabuktutan. Ano po? Yan ang likas ng tao at yan yung tinatawag na kasalanan. Sa Griego, tinatawag na hamarteia. Hindi lang po anomeia. Yung anomeia ay labag sa kautusan o ang pagkawalang kautusan. Subalit yung hamarteia, ang wika sa Roma 3:23, ay yung tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat nung ang tao ay likhain ng Diyos, mababa lang ng konti kaysa Diyos. Yan ang sabi po sa mga awit 8, 5, na ang tao ng likhain ng Diyos
ay mababa lang ng konti sa Diyos. Datapwat ngayon, makikita natin na wala na yung kaluwalhatian na dati nasa tao. So, ibig sabihin, we are fallen nature. Ano po, sa likas natin, tayo ay makasalanan. Hindi lang po sa pagsalangsang, kundi yung tendency natin, yung ating puso, yung ating isipan, naroon sa pagsalangsang sa kung ano ang nasa katuwiran. So, yun po ang kasalanan. At napakalaga na maunawaan nating mabuti ang mga bagay na ito. Okay po, ngayon po sa ating ikatatlong tanong, ano ang papel na ginagampanan ng kautusan sa buhay natin? Ayan, titingnan po natin sa Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ayan, maliwanag po ang sinasabi, yung kautusan, siya ang nagpapakilala ng kasalanan. Hindi natin malalaman ang isang bagay ay kasalanan kung wala ang kautusan. Kaya nga napakahalaga ang kautusan sa buhay ng tao sapagkat ito ang gabay, ito ang ilaw na tatanglaw sa atin, kumbaga ay para bagang salamin na siyang nagpapakita kung ano ang mayroon tayo. Ano po? So yung pong kautusan nagpapahayag ng ating kahinaan, nagpapahayag ng ating pangangailangan, nagpapahayag kung ano tayo. Kaya ang sabi sa 1 Juan 3:4 ay ganito naman. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayan. So, yung pong kautusan ang nagbibigay nga sa atin ng gabay kung ano ang marapat nating gawin. Ngayon, kapag hindi natin ito ginagawa, yun ay ating sinasalangsang, tayo ay nagkakasala. Tayo ay dati ng makasalanan, subalit nagpapatuloy sa kasalanan kapag ating sinasalangsang yung kautusan. So, ibig sabihin po, yung kautusan ang maliwanag na nagtuturo sa atin na kailangan natin ang tulong, gabay at ang biyaya ng Diyos. Kung walang kautusan, walang pagkadaman ng pangangailangan. Hindi natin kakailanganin ang Ebanghelyo, hindi natin kakailanganin si Kristo sapagkat walang magtuturo sa atin kung ano yung tama, ano yung mali. Kaya napakaliwanag po, napakahalaga ng kautusan sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat ito ang gabay, ito ang tatanglaw sa atin upang malaman natin kung saan tayo marapat na lumakad. Sapagkat kung hahayaan lang natin ang ating sarili na ang likas ay makasalanan, hindi na tayo makababangon sa pagiging makasalanan. So, salamat sa Diyos, purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya na siya ay nagbigay ng kautusan upang tayo ay gabayan kung saan tayo marapat na lumakad. Kaya hindi po maaaring maging magkalaban ang kautusan at ang Ebanghelyo. Marami kasi nagsasabi, hindi natin kailangan ng kautusan. Ang kailangan natin ay pananampalataya. Mga minamahal, saan ka mananampalataya, saan ka magtitiwala, saan ka lalapit, kung walang kautusan na gumagabay sa atin. At paano natin malalaman na kailangan natin ng Diyos, na kailangan natin si Kristo, na kailangan natin ang Banal na Espiritu kung walang kautusan. Kaya napakahalaga po sa buhay ng Kristiyano ang kautusan. Ang nagsasabi na ako ay nakakakilala sa Kanya, datapwat lumalabag sa kautusan, ang wika ng banal na kasulatan, sinungaling at ang katotohanan wala sa Kanya. Okay, ang ating pong pang-apat na tanong, ano ang relasyon ng kautusan sa Ebanghelyo? Yan, titingnan po natin sa Mateo 5:17 at 18. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ng kautusan. Ang mga propeta ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ayan. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon na siya ay naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ito ay ganapin. Marahil ay hindi natin gaanong naunawaan ito. Datapot kung babasahin natin ang Deuteronomio 4:13, magkakaroon tayo ng higit na liwanag sa puntong ito.
at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayan. Yung pong 10 utos na sinasabi o yung kautusan ay tinatawag ding tipan. Ano po? Ito ay tipan ng Diyos. At kung atin pong titingnan, ito ay inilagay sa isang kaban na kung tawagin ay kaban ng tipan. So maliwanag po na yung kautusan ay hindi lang kautusan kundi tipan ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang tipan ng Diyos? Kapag binasa po natin yung nasusulat doon sa 2 tapyas na bato sa Exodo 20, sisimulan natin sa talatang 2. Malimit po, tayo nag-uumpisa sa talatang 3. Subalit, basahin po ninyo muli ang banal na kasulatan, umpisa ninyo sa talatang 1 at makikita ninyo na ang nakasulat doon sa 2 tapyas na bato ay nag-uumpisa sa talatang 2. Na anong sabi ron? Ako ang Panginoon mong Diyos. Yun ay tipan ng ating Panginoon na siya ay ating Panginoong Diyos. Hindi lang niya sinabi, ako ang Panginoong Diyos, kundi ako ang Panginoon mong Diyos. Napakaliwanag po yan. Panginoon mo. Hindi lang niya sinabing, ako ang Panginoon, na para bagang nagdidikta. Sa halip, sinabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naghahayag ng tipan, na siya'y ating kakampi, na siya'y nagmamahal sa atin, na siya ang mag-provide sa ating lahat ng pangangailangan. At kapag tiningnan po natin ang bahagi ng tipan ng Diyos sa Ezekiel 20:12, ay makikita natin yung napakaliwanag na sinasabi. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Maliwanag po ang sinasabi. Yung sabat, yung kanyang sabat, ibinigay niya. Bakit? Upang patunayan na siya ang Panginoon mong Diyos. At palibhasa siya ang Panginoon mong Diyos, siya ay nakikipagtipan na ikaw ay kanyang papakang banalin. So, ito yung ginawa ng ating Panginoon. Ginawa niya ang lahat upang tayo ay kanyang mapakang banal. Kaya nga nung siya ay nakabayubay doon sa cross, ang kanyang sigaw naganap na. Ibig sabihin, natupad niya yung kanyang pangako na sinasabi niya, ako Panginoon mong Diyos, ako ang magliligtas sa iyo, ako ang magpapakang banal sa iyo. Kaya nung sabihin niya, naganap na. Ang wika niya, natupad niya yung kanyang pangako. Kaya hindi niya ito inaalis. At kailanman hindi maaaring alisin. Siya ang Diyos na magpapakang banal sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Yan po ang sinasabi sa kautusan o tipan ng Diyos. Okay, at sa ating pong last question, sino-sino naman ang sinasabing hindi maliligtas? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila kailanman hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin kayong ng mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay hindi ginanap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuruang tulad sa may kapahamalaan, hindi gaya ng kanilang mga eskriba. So, maliwanag po ang sinasabi. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ibig sabihin,
hindi sapat na marinig mo ang pabalita. Kinakailangang ito ay isa kabuhayan. Napag-aralan po natin na ang kautusan ay napakahalaga. Ito ang nagtuturo sa atin ng tamang daan. Subalit kung ito ay hindi natin nilalakaran at hindi natin sinusunod ang wika, tayo ay gumagawa ng mga katampalasanan. So marapat po ay isa sa kabuhayan natin. Hindi po sapat na yung marinig natin. At hindi po napag-aralan na sinabi ng Panginoon, ako ang nagpapakang banal sa inyo. Kinakailangang panampalatayan na natin yan at ating paniwalaan na si Kristo ang siyang magpapakang banal sa atin. Ibig sabihin, kinakailangan patuloy natin pag-aralan ang kanyang mga salita, patuloy tayong manalangin at magtiwala sa kanya, at isa kabuhayan ang turo at aral na ibinibigay niya sa atin. Ito ang magdadala upang tayo ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Datapwat kung tayo'y nakikinig lamang, datapwat gumagawa tayo ng ating sariling katwiran, ginagawa natin kung ano yung ating naisin, mga minamahal, yan ay paglabag o pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni Pedro, napakaganda ng layunin ni Pedro. Ang sabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, hindi maaaring mangyari sa iyo yan. Subalit ang wika ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Alam po ninyo, maraming mga bagay na magandang ating iniisip, subalit kapag yan ay maganda ayon sa tradisyon, ayon sa turo at aral ng tao, sinasabi ng Panginoon, Satanas. Isipan ni Satanas ang mga kaisipan na yan. Kaya atin pong marapat na susundin ang mga salita ng Diyos, maging sa pagdisiplina ng mga bata, maging sa relasyon, sa mag-asawa. Sundin natin ang sinasabi ng Panginoon sapagkat yun ang tanging matuwid sa harapan ng Diyos. Maring magbigay tayo ng napakaraming katuwiran, subalit sasabihin ng Panginoon, lumayo ka, Satanas. Sapagkat, ang sabi nga ng Panginoon, ang gusto ninyo na sundin ay ang kagustuhan ng inyong ama na Diablo. Datapwa tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. At tayo'y gayon nga. At ang sinasabi, lahat ng mayroong pananampalatayang ito, naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niya na malinis. Dito po natatapos ang ating tinalakay sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, ang malaking tunggalian ay tunay at ito'y nasa ating pagkatao. Kaya napakahalaga na tayo laging magtiwala sa Diyos at hingin ang kanyang gabay. Number 2, ang kasalanan ay higit pa sa paglabag sa kautusan. Ito ay pagkakaroon ng di-dalisay na puso at isipan. Number 3, ang kautusan ay ibinigay dahil sa kasalanan upang tayo ay manggabayan sa tamang pamumuhay. Number 4, ang kautusan ay tipan ng Diyos na siya ang kautusan ay tipan ng Diyos na siya ay Panginoon mong Diyos na nagmamahal at mag-aaring ganap. Number 5, ang tumangging isa kabuhayan ng mga salita ni Kristo matapos marinig ay siyang mapapahamak. Okay, mga minamahal, sana po nakatulong muli kami sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay sama-sama ang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay nakipagtipan sa amin at ang iyong tipan ay kami iyong babanalin, kami iyong lilinisin. At dahilan dyan, iyong isinugo ang iyong bugtong na anak upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, magkaroon kami ng buhay. Upang sa pamagitan ng kondemnasyon na ginawa sa kanya, kami naman ay mapawalang sala. O ang banal, tulungan po nawa kami na magkaroon ng ibayong pagtitiwala at pagtalima sa iyong mga salita at mga kautusan. Palibasang ito ang mga gabay na iyong ibinibigay upang kami makalakad na nakaluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. O ang banal, salamat po sa pagpapatawad sa aming mapagkukulang at pagkakasala. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bueno, hanggang sa susunod, ang pagpapala ng Diyos ay kamtan nating sama-sama. God bless po.